Hello po, napakaganda ng umaga. Okay, revisit lang natin ang Philippine history in relation sa mga nangyayari ngayon sa atin. Okay, noong 1946, yan yung pagkatapos ng 1 year pagkatapos ng World War II, binigyan tayo ng kalayaan ng United States. So, ang government natin noon ay Commonwealth, Commonwealth, Commonwealth government. So, yan. Then, 1946, na-restore sa atin yung full independence. Kasi under Commonwealth government, ang Pilipinas ay ang namumuno sa Pilipinas locally ay yung mga Pilipino, parang domestic role, domestic government, yung mga Pilipino. But when it comes to international, so ang may hawak dyan yung mga Amerikano. But comes 1946, we were given complete and absolute independence. So hindi na nakikialam ang mga Amerikano sa lahat ng bagay. Ngayon, naisip ko lang, ano kaya kung instead of 1946, ang mga Amerikano ay nanatili dito hanggang 1960. Okay, so bali 14 years manatili sila dito. Ngayon, kung alibawa nanatili pa sila ng 14 years dito, ang assessment natin, mas marami yung mga mangyayari pang development dito sa Pilipinas. Okay, ganito yung sitwasyon, Pagkatapos ng World War II, obligasyon ng United States na i-rebuild ang Pilipinas dahil napakaraming mga public infrastructures, ganun din ang mga private structure, mga buildings, mga roads, mga bridges, mga homes, etc. na nasira noong World War II. So, dapat tutulong ang mga Amerika o tutulong ang government sa pag-reconstruct o paggawa muli ng mga ito. Yan. Ngunit dahil ng 1946, umalis na agad yung mga Amerikano. So, ang mga naiwan na lang para mag-reconstruct ang mga Pilipino. Kaya bagamat mayroon mga reparation, kasi nagbabayad ang Japan ng mga amount, nagbibigay din ng United States for the reconstruction. Pero iba sana kung ang mga Amerikano pa talaga ang nandito, dahil siyempre mapipirsa sila na gagawin yung mga bagay-bagay na nasira. So, yan. Historically, kung titignan natin, marami rin talagang mga project ang nagawa ng mga Amerikano dito na talagang hindi basta-basta magawa. Halimbawa, ang Baguio City ay project yan ng mga Amerikano. Okay? Kung punta ka sa kanyan, may Burnham Park. Bakit Burnham Park? Kasi si Daniel Burnham na isang American architect at saka I think military din. So siya nang plano diyan. Pagkatapos yung Cannon Road. So kanyan, ang Cannon Road ay mahirap gawin yon dahil imagine gagawa ka ng road alongside the mountain. So napaka mahirap na project, yet nagawa yan.
during American regime. Pagkatapos, yung mga kwan dyan, yung mga highways actually, ay maraming nagawa ang mga Amerikano na talagang standard. Then pag halimbawa nagbiyahe tayo sa Dagupan, pagdaan mo ng Lingayen, makikita mo yung mga yung simento along the river. So napakatagal na yon, yet talaga nandun pa rin, napakatibay. Kaya naniniwala ako, yun yung mga originally gawa ng mga Amerikano ay talagang hindi basta-basta masisira. Baka centuries or more, nandoon pa rin yan, ano? Kaya yan, sinasabi natin ito hindi dahil maka-Amerikano tayo, kundi nakikita ko lang yung mga nagawa nila. Kaya yon, sana 14 years mas marami pang nagawa dito. O better yet, sinabi ng mga iba, kung i-annex na sana, then tayong mga Pilipino, malaya tayong makapunta sa United States anytime. Dahil pag halimbawa, state ito of the United States, so we can go anywhere in US mainland. Okay, pero sa baka hindi na United States of America, United States of America and Asia, kasi ang Pilipinas ay so possibilities lang yan, ano. Although gusto ko rin na talagang manatili ang Pilipinas, ngunit hindi sana ganito ang sitwasyon kung saan karamihan ng mga nakikinabang ay sabihin natin mga politiko. Although mayroon din talagang mga mga tumutulong na politiko para sa atin. Hindi naman lahat ay puro self-interest lang ang iniisip. Balik tayo. So, kung nandyan sana, nananatili ang mga Amerikano dito, talagang tuloy-tuloy yung development. Okay. In fact, posibleng mangyari yan dahil after World War II, ang United States ay nagtatag ng programa para matulungan yung mga war-torn countries in Europe as well as in Asia. Yun ang tinatawag na Marshall Plan nila, no? Tinulungan ang Pransya, Germany, Poland at saka iba pang mga bansa sa Europe na nasira ng giyera. Pagkatapos dito naman sa Asia, tinulungan ang Japan, ano? Ang tulong ng mga Amerikano sa Japan ay was very instrumental para maging maunlad muli ang Japan. Ngunit tayo, nanatili tayong hindi progresibo. Why? Kasi nga ang pinakakan doon, politics. Umiral kasi yung sabi ni Manuel L. Quezon noon na ikinagulat ng mga American Parliament members, I prepare a government run like hills, run like hill by the Filipinos rather than a government run like heaven by the Americans. Sabi niya, no? So ang ibig sabihin talaga, gusto natin agad na maging independent. Ngunit ang masasabi sana yung timely, yung at least okay na ang Pilipinas, pwede na tayo maging independent. Ngunit isang taon lang yun pagkatapos ng digmaan, so talagang hindi pa tayo naka-recover fully. Although at that time, sinasabi na napakaganda ng Metro Manila, one of the best city in Asia. Kaya ganun sana kung tuloy-tuloy sana ang assistance ng United States o participation ng United States sa
pag-unlad ng Pilipinas, malamang malayo na tayo sa ngayon. So, ganun lang. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube.